tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding balita ang muling yumanig sa pandaigdigang komunidad matapos i-anunsyo ng pamunuan ng militar ng Iran ang 30,000 dolyar na pabuya laban sa mga sundalong Amerikano. Kasabay nito, nagbabala ang Estados Unidos na magpapatupad ito ng mga hakbang pang-ekonomiya na hindi pa nasasaksihan kailanman upang tuluyang pigilin ang pondo ng Tehran para sa mga operasyong militar nito. Ang sabay na paglabas ng mga pahayag na ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kabilis lumalala ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, patuloy ang umiiral na pagharang ng mga puwersang pandagat sa paligid ng Kipot ng Hormuz na lalong nagpapahirap sa kalakalan sa buong rehiyon. Ang sitwasyong ito ay hindi na lamang simpleng sagupaan sa karagatan, kundi isang malawakang diplomatikong at pinansyal na banggaan na may pandaigdigang saklaw. Bawat galaw ng magkabilang panig ay masusing sinusubaybayan ng buong daigdig dahil sa posibleng idulot nitong matinding ligalig sa pandaigdigang kaayusan. Sa ating pagsusuri ngayon, hihimayin natin ang dalawang pinakamahalagang anggulo ng lumalalang sigalot na ito. Sa unang bahagi, titingnan natin ang konteksto sa likod ng inilabas na banta at pabuya na iniugnay sa militar ng Iran laban sa tropang Amerikano at kung paano ito nagsisilbing bahagi ng psikolohikal na pakikidigma. Sa ikalawang bahagi naman, susuriin natin ang 5 pangunahing opsyong pang-ekonomiya at mga parusang pinag-aaralan ng Administrasyong Trump laban sa Iran at sa mga katuwang nito sa kalakalan tulad ng China. Mahalagang maunawaan ng bawat mamamayan ang mga kaganapang ito dahil sa direktang epekto nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya. Ang anumang pagkaantala sa mga estratehikong rutang pandagat ay agad na nagpapataas sa pandaigdigang presyo ng krudo at nagdudulot ng sunod-sunod na epekto sa lokal na inflasyon, kuryente at pamasahe. Bukod dito, labis ding nakasalalay sa katatagan ng rehiyon ang kaligtasan ng libo-libong migranteng manggagawa at iba pang tauhang nagtatrabaho sa gitnang silangan. Upang masimulan ang ating talakayan sa unang bahagi, mahalagang suriin ang mga ulat mula sa mga panrehiyong pahayagan tulad ng IRNA, TASNIM at MER. Patay sa mga ulat na ito, inihayag ng punong commander ng hukbong Iranyano na si Major General Amir Hatami ang pag-alok ng gantimpalang salapi na nagkakahalaga ng 30,000 dolyar o katumbas ng humigit kumulang 5 bilyong tuman. Ang naturang pabuya ay nakalaan umano para sa bawat sundalong Amerikano na madarakip, mapapatay o maipapasakamay sa mga autoridad ng Iran. Naging kapansin-pansin din sa anunsyo ang probisyon kung saan dodoblehin ang pabuya hanggang 60,000 dolyar o 10 bilyong tuman kung ang aksyon ay maisa sa katuparan ng kababaihang Iranyano. Bukod dito, nangako rin ang Tehran na bibilhin ang anumang sandata na gagamitin sa operasyon sa dobleng halaga upang ilagak sa kanilang pambansang museo bilang bahagi ng tinatawag nilang jihad sa pananalapi. Ang mga detalyeng ito ay agad na lumikha ng malaking ingay sa mga pandaigdigang plataporma ng balita. Gayunpaman, kinakailangang suriin ang ulat na ito ng may mataas na antas ng pag-iingat at masusing pagpapatotoo. Sa kasalukuyan, walang opisyal na paglalagay ng regular na tropang panlaban sa lupa ng Estados Unidos sa loob mismo ng teritoryo ng Iran na maaaring direktang maabot ng ganitong pabuya. Bukod dito, walang ibinigay na malinaw na paraan ng pagbabayad kung paano maipamamahagi ang naturang pondo sa gitna ng matinding pabago-bagong halaga ng salapi at mahigpit na mga restriksyon sa pandaigdigang sistema ng pagbabangko. Dahil sa mga limitasyong ito, malinaw sa mga eksperto sa seguridad na ang anunsyo ay pangunahing bahagi ng kampanyang pang-impormasyon at psikolohikal na pakikidigma ng Tehran sa gitna ng umiiral na bakbakan. Ang layunin nito ay magpakita ng tapang sa kanilang sariling mamamayan at maghasik ng pangamba sa gitna ng umiiral na tensyon sa karagatan. Ito ay isang klasikong halimbawa ng di pantay na estratehiya sa komunikasyon kung saan ginagamit ang matatapang na pahayag upang tapatan ang higit na lakas ng puwersang militar ng kalaban. Bilang tugon sa mga lumalabas na banta, nananatiling matatag ang paninindigan ng Washington sa pagprotekta sa kanilang mga tauhan at base militar sa buong rehiyon. Binigyang diin ng pamunuan ng depensa ng Estados Unidos na handa nilang ipagtanggol ang kanilang mga pasilidad laban sa anumang anyo ng panunubok o di karaniwang pag-atake. Ang anumang banta sa kaligtasan ng kanilang mga sundalo ay itinuturing na isang seryosong usapin na nangangailangan ng komprehensibong paghahanda,
Dahil dito pinananatili ng US Central Command o CENTCOM ang pinakamataas na antas ng proteksyon sa lahat ng kanilang base militar sa gitnang silangan. Partikular na pinagtutuunan ng pansin ang pagbabantay laban sa mga posibleng di karaniwang banta tulad ng sabayang pag-atake ng maraming drone at mga pag-ataking isinasagawa ng nag-iisang salarin na maaaring pasiklabin ng ganitong uri ng retorika. Kasabay nito, patuloy ang mahigpit na pagpapatrolya sa mga estratehikong rutang pandagat tulad ng Golpo ng Persia at Kipot ng Hormuz upang siguruhin ang seguridad ng mga sasakyang pandagat. Sa paglipat natin sa ikalawang bahagi, makikita nating hindi lamang sa larangan ng militar nakatuon ng Estados Unidos, kundi sa pagpapakawala ng isang malawakang opensiba sa ekonomiya. Malinaw ang naging pahayag ni na Pangulong Donald Trump at kalihim ng pananalapi na si Scott Bessent ukol sa pagpataw ng pinakamabibigat na hakbang pang-ekonomiya na hindi pa nakikita noon. Ang pangunahing layunin ng administrasyon ay tuluyang sakalin ang pinagmumula ng kita ng Iran upang pigilin ang pondo nito para sa mga operasyong militar at mga kaalyadong grupo sa rehiyon. Bago pa man ang mga bagong planong ito, naglatag ng Estados Unidos ng isang napakabigat na pundasyon ng mga parusa. Sa ilalim ng OFAC sa ikalawang termino ni Trump, mahigit 1,000 individual, barko at sasakyang panghimpapawid na ang napasa ilalim sa talaan ng mga pinatawan ng parusa. Kasabay nito, na-freeze din ang tinatayang 500 bilyong dolyar na halaga ng salaping digital na may kaugnayan sa Iran upang pigilan ang paggamit nito sa pag-iwas sa mga parusa. Upang maipatupad ang layuning ito, may 5 pangunahing opsyong pang-ekonomiya na kasalukuyang pinag-aaralan at ipinapatupad ng pamahalaan ng Amerika. Ang unang hakbang ay ang direktang pag-target sa mga dayuhang mamimili ng langis, partikular na ang mga refinery sa China. Batay sa mga datos mula sa Kepler para sa taong 2025, bumibili ang China ng mahigit 80% ng kabuuang iniluluwas na krudo ng Iran. Ang bulto ng kalakalang ito ay hindi dumaraan sa mga malalaking kumpanyang pag-aari ng Estado ng China, kundi sinasalo ng mga independiyenteng maliliit na refinery sa lalawigan ng Shandong. Ang mga refinery na ito ay humahawak sa humigit kumulang 25% ng kabuuang kapasidad sa pagpoproseso ng langis sa China. Formal nang isinama ng OFAC sa talaan ng SDE ng mga entidad tulad ng Shandong Shoguang Luking Petrochemical at Hengley Petrochemical sa ilalim ng Executive Order 3902. Gayunpaman, may malaking hamon sa hakbang na ito dahil ang mga naturang refinery ay may mababang tubo at limitadong pagkakaugnay sa sistemang pinansyal ng Estados Unidos. Dahil gumagamit sila ng renminbi at nakikipagtransaksyon sa maliliit na panrehiyong bangko, hindi sila madaling mapigilan ng karaniwang mga restriksyon sa dolyar. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan ng Washington na maghanap ng mas matitinding mekanismo upang maging epektibo ang kanilang panggigipit. Dito pumapasok ang ikalawang pangunahing opsyon, ang pagpataw ng mga pangalawang parusa sa malalaking institusyong pinansyal. Kinumpirma ni kalihim ng pananalapi Scott Bessent na nagpadala ang Washington ng mga formal na sulat ng babala sa 2 malalaking komersyal na bangko sa China hinggil sa pagproseso ng pondo mula sa langis ng Iran. Binigyang diin sa babala na kung mapapatunayang nagpoproseso ang mga bangkong ito ng mga ipinagbabawal na transaksyon, puputuli ng kanilang akses sa sistema ng paglilinis ng transaksyon gamit ang dolyar ng Estados Unidos at sa Fedwire. Ang pagkawala ng akses sa dolyar ay isang napakabigat na kaparusahan para sa anumang pandaigdigang bangko dahil mapaparalisa nito ang kanilang kakayahang makipagtransaksyon sa buong daigdig. Mahalagang tandaan na maingat na hindi isinapubliko ng mga otoridad ang partikular na pangalan ng 2 malalaking bangkong ito upang maiwasan ang diberipikadong espekulasyon. Ang banta ng mga pangalawang parusa sa pagbabangko ay nagpapakita ng kahandaan ng Amerika na gamitin ang lakas ng kanilang sistemang pinansyal upang puwersahin ang pagsunod ng ibang bansa. Bilang depensa, maaring subukan ng mga institusyong ito na lumipat sa sariling Cross-Border Interbank Payment System o CIPS ng China upang ipagpatuloy ang operasyon. Ngunit batid ng mga eksperto na ang banggaang ito ay nagdudulot ng panganib ng pagkalat ng suliraning pinansyal na maaaring magbanta sa katatagan ng pandaigdigang merkado. Ang tunggalian sa pagitan ng kapangyarihan ng dolyar at ng mga alternatibong sistema ng pagbabayad ay isa sa mga pinakamasalimuot na bahagi ng sigalot na ito. Ang ikatlong opsyon naman ay nakatuon sa paghihigpit ng pagpapatupad ng batas laban sa mga pamamaraang ginagamit upang makaiwas sa mga parusa at maipagpatuloy ang ilegal na kalakalan.
Sa nakalipas na mga taon, naging mabilis ang Tehran sa pagbuo ng mga bagong kumpanyang pantakip sa iba't ibang bansa upang itago ang tunay na pinagmulan ng kanilang iniluluwas na krudo. Ang sitwasyong ito ay lumilikha ng paulit-ulit na problema kung saan kapag naparusahan ng isang kumpanya, agad namang sumusulpot ang mga bagong kumpanyang panakip upang ipagpatuloy ang operasyon. Upang maputol ang siklong ito, pinaigting ng Estados Unidos ang kanilang operasyon laban sa mga tagapagbigay ng serbisyong pandagat, mga kumpanya ng siguro sa pagpapadala, at mga nagpapalit ng salapi. Partikular na tinutugis ang tinatawag na lihim na armada ng mga tanker o mga lumang barkong naglalayag sa ilalim ng bandila ng ibang mga bansa tulad ng Panama, Comoros at Barbados. Ang mga barkong ito ay kilalang gumagamit ng mga pamamaraan tulad ng manipulasyon sa mga senyas ng AIS at paglilipat ng kargamento mula sa isang barko patungo sa isa pa sa mga karagatan malapit sa Malaysia at Singapore. Ang ikaapat na estratehiya ay ang pagpapalawak ng saklaw ng panggigipit patungo sa mga rutang logistical at mga pagharang sa hangganan. Bukod sa kasalukuyang pagharang sa kipot ng Hormuz, pinag-aaralan din ng Washington ang pagpapataw ng karagdagang parusa sa mga eroplanong pangkargamento na nagbibiyahe papasok at palabas ng Iran. Ang layunin nito ay isara ang lahat ng posibleng daanan ng supply sa himpapawid na maaaring magamit ng Tehran para sa kanilang mga kagamitang militar. Higit pa rito, may panukala ring magtatag ng isang komprehensibong pagharang sa mga hangganan sa lupa sa tulong ng mga bansang nakapaligid sa Iran kabilang ang Iraq, Turkey, Pakistan, Turkmenistan, Azerbaijan at Armenia. Upang mahikayat ang mga bansang ito na makipagtulungan, handang gamitin ng Estados Unidos ang kanilang diplomatikong at pinansyal na impluwensya bilang paraan ng panggigipit. Halimbawa, ginagamit ng Washington ang kahilingan ng Pakistan para sa 10 bilyong dolyar na kasunduan sa pagpapalitan ng salapi mula sa US Treasury upang higpitan ang pagbabantay sa kanilang hangganan sa Balochistan. Sa panig naman ng Turkey, ginagamit ng Amerika ang kagustuhan ng Ankara na makabalik sa programa ng F-35 Joint Strike Fighter bilang paraan upang higpitan ang adwana at pagdaan sa mga hangganan patungong Iran. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng pagharang sa mga hangganan sa lupa ay nahaharap sa malaking balakid dahil sa napakahaba at bulubunduking mga hangganan na lubhang mahirap bantayan araw at gabi. Bukod dito, ang mga bansang tulad ng Iraq ay labis na umaasa sa supply ng kuryente at likas na gas mula sa Iran, kaya napakahirap para sa kanila na ganap na putulin ang kanilang ugnayan. Ang ikalimang hakbang ay kinabibilangan ng mga panukalang karagdagang taripa at mga hakbang na pambatas mula sa Kongreso ng Estados Unidos. Nais ni Pangulong Trump na magkaroon ng kapangyarihan na magpataw ng karagdagang taripa na mula 100 hanggang 500% sa mga produktong nagmumula sa mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan sa Iran. Ang ganitong uri ng taripa ay idinisenyo upang gawing napakamahal at hindi kapakipakinabang ang pakikipagkalakalan sa Tehran para sa alinmang dayuhang bansa. Sa kasalukuyan, formal lang na ipasa sa Senado ng Estados Unidos sa botong 86 laban sa 11 ang panukalang batas na kilala bilang Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Ang panukalang ito ay naglalayong magkaloob ng karagdagang kapangyarihan sa taripa laban sa mga dayuhang entidad na lumalabag sa mga patakaran. Sa kabila ng tagumpay nito sa Senado, ang naturang panukalang batas ay nakabinbin pa rin at nahaharap sa matinding pagtutol sa kapulungan ng mga kinatawan dahil sa mga legal na alalahanin at pangamba sa posibleng pagtaas ng lokal na inflasyon sa Amerika. Sa pagtuntong natin sa ikatlong bahagi, kinakailangang timbangin ang mga pandaigdigang panganib at limitasyon ng mga hakbang na ito. Ang pagpapatupad ng mga pangalawang parusa laban sa mga kumpanya at bangko ng China ay naglalagay sa diplomatikong relasyon ng Washington at Beijing sa isang napakadelikadong sitwasyon. Nagaganap pangalitang ito bago ang mga inaasahang pagpupulong ng matataas na pinuno ng dalawang bansa kung saan napakahalagang mapanatili ang katatagan ng pandaigdigang kalakalan. Ayon sa mga eksperto sa geopolitika, ang pinakamatinding ganteng hakbang na maaaring gamitin ng Beijing laban sa panggigipit ng Amerika ay ang paghihigpit sa pagluluwas ng mahahalagang mineral. Kasalukuyang kontrolado ng China ang 60 hanggang 70% ng pandaigdigang pagmimina at 70% ng kapasidad sa pagproseso para sa mga mineral tulad ng rare earth elements, gallium, germanium, graphite at antimony. Ang mga materyales na ito ay napakahalaga para sa makabagong paggawa ng mataas na teknolohiya at industriya ng depensa ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito sa kanluran.
Kung magpapasya ang Tsina na magpatupad ng mga paghihigpit sa pagluluwas ng mga naturang mineral bilang ganti, maaari itong magdulot ng matinding pagkaantala sa produksyon ng mga makabagong radar, tumpak na mga misil, mga kagamitang semiconductor, at mga sasakyang panghimpapawid na mahirap matukoy ng radar. Ang ganitong sitwasyon ay lumilikha ng isang masalimuot na estratehikong balanse kung saan kapwa may hawak na matinding kapangyarihang panggipit ang bawat panig. Ang bawat hakbang ng pagpaparusa ay may katapat na panganib ng ganti na maaaring magparalisa sa mga kritikal na industriya ng depensa. Bukod sa mga diplomatikong panganib, ang direktang epekto ng sigalot na ito ay mararamdaman sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at kalakalan. Ayon sa mga opisyal na datos mula sa US Energy Information Administration at International Energy Agency, humigit kumulang 20 milyong bariles ng krudo bawat araw o katumbas ng 20 hanggang 25% ng kabuuang langis na dinadala sa dagat sa buong daigdig ang dumaraan sa kipot ng Hormuz. Kasabay nito, 20% rin ng pandaigdigang supply ng liquefied natural gas o LNG ang bumabagtas sa makipot na rutang pandagat na ito. Ang pinakamahalagang aspeto para sa ating rehiyon ay ang katotohanang mahigit 80 hanggang 84% ng langis at 70% ng LNG na dumaraan sa Hormuz ay nakalaan para sa mga pamilihan sa Asya. Bagamat may ilang linya ng tubo na maaaring gamitin upang iwasan ang naturang daanan, ang kabuuang kapasidad ng mga alternatibong rutang ito ay limitado lamang sa 3.5 hanggang 5 milyong bariles bawat araw. Ibig sabihin, hindi nito kayang punan ang malaking kakulangan kung sakaling ganap na maputol ang daloy ng trapiko sa naturang makitid at napakahalagang daanan. Ang patuloy na tensyon sa mga rutang pandagat ay agad na nagdudulot ng pagsirit sa halaga ng pagpapadala at siguro laban sa panganib ng digmaan para sa lahat ng mga barkong naglalayag sa Golpo ng Persia. Ang mga karagdagang gastusing ito ay direktang ipinapasa sa mga bansang nag-aangkat ng enerhiya na nagreresulta sa mabilis na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Para sa mga bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas, ito ay nagdudulot ng matinding inflasyong dulot ng pagtaas ng gastos sa produksyon na nagpapataas sa halaga ng gasolina, krudo, kuryente at pamasahe. Hindi rin dapat kalimutan na ang rehiyon ng Golpo ng Persia ang pinagmumula ng halos 30% ng kabuuang iniluluwas na urea at ammonia na ginagamit sa paggawa ng pataba sa buong daigdig. Kung magpapatuloy ang tensyon at pagharang sa mga barko, ang kakulangan sa mga kemikal na ito ay magpapataas sa presyo ng mga pataba sa agrikultura. Ang ganitong kaganapan ay may direktang epekto sa produksyon ng pagkain at nagpapalala sa gastos sa pamumuhay para sa milyon-milyong mamimili sa buong mundo. Bilang pagbubuod sa ating komprehensibong talakayan, maliwanag na nasasaksihan natin ang sabay na pag-igting ng mga pahayag at banta sa buhay ng mga sundalo kasabay ng malawakang panggigipit sa ekonomiya at karagatan na inilalatag ng Estados Unidos. Ang alok na pabuya ng Iran ay nagpapakita ng kanilang paggamit sa psikolohikal na pakikidigma, habang ang mga bagong hakbang ng Washington ay naglalayong tuluyang sakalin ang pinansyal na kapasidad ng Tehran. Ang banggaang ito ay lumilikha ng isang masalimuot na sitwasyon na sumusubok sa katatagan ng pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Sa mga darating na araw, may ilang mahalagang kaganapan na dapat nating tutukan ng mabuti upang malaman ang magiging direksyon ng krisis na ito. Una rito ay ang inaasahang opisyal na anunsyo ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos sa susunod na linggo ukol sa pagpapatupad ng mga bagong pagtatalaga sa talaan ng SDN laban sa mga independyenteng refinery ng China at ang magiging tugon ng dalawang pinalaang bangko. Pangalawa ay ang magiging kahihinatnan ng kaugnay na panukalang batas sa Graham Sanctions sa kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos kung saan pagpapasyahan kung maipapasa ang malawak na kapangyarihan sa pagpapataw ng taripa. Pangatlo, dapat ding bantayan ang magiging opisyal na reaksyon ng China at ang posibleng paggamit nila ng mga restriksyon sa mahahalagang mineral bago ang mga nakatakdang mataas na antas ng pagpupulong ng dalawang bansa. Panghuli, nananatiling mahalaga ang pagmamasid sa seguridad sa kipot ng Hormuz at kung paano pamamahalaan ng mga bansa sa Asya at mga karatig bansa ng Iran ang kanilang posisyon upang maibsan ang epekto ng anumang pagkaantala sa kalakalan. Ang mga salik na ito ang magtatakda kung hahantong ba ang sitwasyon sa isang mas malawak na krisis o magkakaroon ng puwang para sa diplomatikong pag-uusap.
Sa pangkalahatan ng kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay isang malinaw na paalala sa masalimuot na kalikasan ng makabagong geopolitika kung saan ang diplomasya, presyur sa ekonomiya at pambansang seguridad ay patuloy na nagsusukatan. Ang bawat hakbang na isinasagawa sa mga bangko, karagatan at mga bulwagan ng pamahalaan ay may direktang implikasyon sa pandaigdigang katatagan. Paano kaya tutugon ng pandaigdigang merkado kung tuluyang ipatupad ang mga binalak na parusang ito? Manatili tayong mapagmatsyag at may sapat na kaalaman sa mga kaganapang patuloy na humuhubog sa takbo ng ating mundo. Kung naging makabuluhan at kapakipakinabang sa inyo ang ating komprehensibong pagsusuri ngayon, mangyaring pindutin ang like sa videong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang malalalim at neutral na talakayan ukol sa mga pinakamaiinit na balita sa daigdig. Ibahagi rin ang inyong opinyon sa bahagi ng mga komento sa ibaba upang sama-sama nating masubaybayan ang mga susunod na kaganapan.